Ang kabiguan ay isang bahagi ng buhay na hindi natin maiiwasan. Ngunit hindi ito ang katapusan ng ating paglalakbay. Sa Biblia, makikita natin ang mga halimbawa ng mga taong nakaranas ng kabiguan, ngunit hindi sumuko. Si David na nagkamali ng maraming beses, ngunit pinili ng Diyos upang pangunahan ng Israel. Si Pedro na itinanggi si Kristo ng 3 ulit, ngunit pinatawad at ibinilang pa rin sa pagiging apostol. Si Pablo naman na dating tagapag-usig ng mga Kristiyano, ngunit naging isa sa mga pinakamasipag na tagapagtaguyod ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita sa atin na ang kabiguan ay hindi ang katapusan. Sa halip, ito ay isang pagkakataon upang matuto, lumago at magpatuloy. Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin kung paano natin mapagtagumpayan ang mga kabiguan sa ating buhay. Kung babalikan mo ang iyong buhay noon, ano ang makikita mong failures at ilan? Siguro hindi lang isa, hindi lang dalawa, at hindi lang 3, kundi marami. Failures sa relationship, failures sa pag-aaral, failures sa pamilya, failures sa trabaho, at sa iba pang bagay. Minsan, dahil sa mga naranasan nating kabiguan, nagkakaroon tayo ng trauma at natatakot tayong humakbang tungo sa pinapangarap natin. Nakakawalang gana bumangon, nakakawalang gana kumain, nakakawalang gana kumilos, dahil natatabunan ng kabiguan ang ating mga pangarap. At ang mga ito ay nagpapabigat sa ating damdamin, di ba? Kung tutuusin, hindi naman natin kailangan maranasan ang kabiguan para matuto. Pero kailangan din natin tanggapin na ang kabiguan ay parte sa buhay ng tao dahil tayo ay limitado lamang, nagkakamali tayo ng desisyon at kalkulasyon sa pagpili natin ng lalakaran sa buhay. Ganun pa man, kung titignan natin ang realidad ng buhay, maaaring ang kabiguan ay magpapahina sa atin kung nagpapadala tayo sa damdamin. Ngunit ito rin ay maaaring magpapatibay at magpapalago sa ating pagkatao. Dahil mula sa mga kabiguan ay may pagkakataon pa tayong tumayo upang matuto, lumaban at magpatuloy sa buhay. Bilang mga Kristiyano, paano ba natin labanan ang mga kabiguan sa buhay? Number 1, trust in God's sovereignty. Magtiwala na ang Diyos ay may kontrol sa lahat. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon mula failure into victory. Huwag tayong mag-focus sa failures natin. Sa halip, focus on God's strength. Dahil siya ang magpapagaan sa ating dinadalang kabigatan. Ang sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha, sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Number 2, acceptance and forgiveness. Marami ang natatagalang labanan ang kabiguan dahil hindi nila tanggap na nangyari ang ayaw nilang mangyari. At sinisisi nila ang kailang sarili o dahil hindi pa nila napatawad ang taong nagdulot sa kanila ng kabiguan. Kaya dala-dala ng maraming taon ang bigat sa damdamin. Pero kung matutunang tanggapin ang mga nangyari at mapatawad ang sarili o ang taong nakapanakit sa damdamin, doon unti-unting gagaan ang bigat ng damdamin. Dahil ibig sabihin, tanggap mo na you have to let go of the past and the failures, to let go of self-guilt and bitterness. Ang sabi sa Isaiah 43 verse 18, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Number 3, learn from mistakes. Kailangan nating tanggapin na kung ano man ang nangyari sa nakaraan, maging tagumpay man o kabiguan, ang mga ito ay magiging magandang leksyon at aral sa ating buhay. Ito ang pagkakataon upang tumayo muli, lumago at tumibay. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila para maging halimbawa at isinulat upang maging paalala sa atin. Alam kong ikaw na nanonood ngayon ay may kabiguan din sa buhay. Yan ba ay sa relationship, sa pamilya, sa pag-aaral, o sa trabaho? Kung ano man yan, huwag mong hayaan na lamunin ka ng emosyon. Let go of the pain, the self-guilt, the bitterness, or whatever. Dahil sabi nga nila, failure is not the end of everything. Dahil ang Diyos ay hindi nauubusan ng magandang plano para sa ating buhay. Ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Minsan man tayong nawala ng direksyon sa buhay, minsan man tayong nabigo sa ating pangarap, ngunit huwag nating kalimutan na mayroong Diyos na nagmamahal pa rin sa atin sa panahong tayo ay nadapa. Mayroong Diyos na nakakakita sa ating kabiguan. At mayroong Diyos na handang makinig sa ating paglapit.
Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkakatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. It's okay, normal ang masaktan, normal ang mabigo, pero huwag mong kalimutan ang iyong pagkatao, ang iyong halaga, at ang iyong layunin.